Mondays to Fridays, 9 p.m. to 2 a.m. Wait lang po. I'm here na. I'm here na. Ay, nako mga kaibigan. Time check, 11:19. Sa lahat mga hindi pa kumakain, kasi nakipag-date kanina. Gusto mo nang kakainin hindi gaanong mabigat na bulsa, yung sakto lang, yung swak na swak ang presyo sa budget mo. Ay, bili ka ng Swift Carne Norte Swak Pack. Ito nga, 10 piso lang. Buo ang laman, hindi masaya. Parang ako lang, ha. Para pa lang yung nilagay sa loob niyan ay ako. So isipin nyo lang kinakain nyo ako. Ano ba yan ang baboy? Totoo nga mga kaibigan, ang Swift Carne Norte Swak Pack ay 10 piso lang mga kaibigan. Hindi ito masebo at buo ang laman. Kaya gusto mong makipag-date, lalo na yung mga titipid dyan, yung mga budget na hindi gaanong kalakihan. Yung mga tipong gusto nyo lang ng moment, ayaw nyo naman na pumunta ng restaurant pa. Pero tapos kapos ang budget. Kung hindi man kapos, gusto mo lang nung pwedeng pagsaluang swak pack. Dapat Swift Carne Norte Swak Pack mga kaibigan, 10 piso lang, kaya atak. Oo, hindi ka... Sabagay ang mga dates naman hindi dahil mahal, meaningful na, di ba? May mga pagkakataon nga, pag nag-break kayo mag-jowa, maalala mo yung kumain kayong fishball no? Yan talaga yun Okay, mag-break ha. Nasabi ko lang. Swak sa date mga kaibigan, tipid moments with your crush. Pwede ba yun, no? Ayayin mo yung crush mo. Psst, kain tayo. Meron akong dito, Swift Carne Norte Swak Pack. Picnic tayo sa likod ng school. Meron ako ditong Swift Carne Norte Swak Pack, di ba? Kaya tara, attack naman. Swak yan dalhin sa mga picnics. Swimming, di ba? 10 piso lang. Hindi masebo, parang ako pala yan. Wala akong kasebo-sebo, no? At buo ang laman, yan. Hay naman. Maligayang pakikinig po mga kaibigan sa mga taong tonight ay nagpapabati sa akin. May ng konti ha. Mga 2 days pa. Hay naka. Ang Max Banawi nakasubaybay. Hello sa iyo, Papa Darcy Royo. Sabihin ko daw gwapo siya. Okay, sabi mo gwapo ka. Hello to Gemma Hinoves or Ginoves, Roxy Balina and Yel Yogawin. Sabi ni Tita G. Tita G, how are you? Are you feeling better? Right, I'm so sorry. You've been really sick the past few days. I want you to take a very long rest and go to a place where you can have your vacation. Maybe you can go to my country. My country is the outskirts of Russia. In Russia, we are tough people. We are tough people and we play with the rockets. We go to the moon and we call our personal cosmonauts. Wala lang, kunyari lang marunong ako. Mga kaibigan, 8326171 or 1-800-10-100-5683. Hello po sa mga nilalang nasa labas po ng booth ng Love Radio. Pasensya na kayo, nandiyan kayo sa labas ng booth ngayon. May mga nagde-date po sa Lover's Lane ngayong gabing ito. Naka-checkered pa ngayong babae. Ha? Magde-date kayo dito pa, tipid-tipid kayo. Ha? Kayo. We've got a caller. Mark of Manila is our second caller, mga kaibigan. Kausapin natin siya. Hello? Hello po. Hi, Mark. Hi, good evening po. Mark! Pa. Saan ang part ng Manila? Sa may Sampaloc po. Sampaloc! Saan sa Sampaloc? Sa may bandang malapit sa Santa Mesa. Wow! Okay. Puresa? Apa. Puresa Street ka? Medyo malapit po dun. Teka lang Puresa. Altura? Malapit po. Mga bandang PUP. Teresa? Pwede. Pwede? Stop and Shop? Stop and Shop. Simbahan?
Malapit po doon. Malapit. Papasok ako sa kanto ng simbahan. Sa kaliwa may lugawan. Madami po doon. Doon ka ba? Hindi po. Medyo konti pa po. Mga ganun. Ikaw ba ay malapit sa PUP Main? Opo. Malapit ka doon sa road Saan po? yung sa loob, may simbahan din doon eh. Papuntang Mga Riles. Papuntang Riles. Oo. Medyo malapit. Gitna pa siguro. Gitna. Basta mag-ingat ka na lang kung nasan ka man. Nahihirapan na ako. You are 26, you are from Manila. Mark, anong ginagawa sa buhay? Opo. Ito po, nagpiprint. Piprint po. Akala ko nagtitrain. Nagpiprint, printing press. Sa tarpaulin. Okay. Sige. Yan trabaho mo? Opo. Sige. At may problema? Sa asawa. At Hindi naman balak problema, magdamay. parang conflict. Ha? Conflict lang po. Conflict? About work and family. Parang politiko lang. Parang artista ang dating may conflict between work and family, oh. Talaga? Ano kayo? Star Cinema, Brad, o GMA na films? Ha? Pwede po, GMA. Pumatol. Sige na. Ikuwento mo sa akin, ha? Paano naging conflict or paano nagkaroon ng conflict between work and family? Kasi po, mas madalas po ako dito na sa trabaho kaysa po dun sa pamilya ko po. More work. As in, mga almost 3 weeks ako hindi nakaka-uwi ng bahay. Bakit muna? Bakit? Ba't sa trabaho po kasi. Kasi marami pong bagsak ngayon kasi Lagi bang ganyan ang schedule mo? Ngayon lang naman season na to. Depende po sa buwan. Kasi makaraan po mga April hanggang July. Medyo maluwag naman po. So ngayon lang. So bakit mo bigla naisip to dahil nagrereklamo yung asawa mo? Minsan po. Nagkakagalit po kami kasi minsan po magsasabi akong uuwi kasi alam ko po natapos ako. Tapos may bigla pong darating na trabaho. Hindi ako makauwi. Ilang beses na nangyari yan? Madami na po Pag ganun ba, talagang walang chance na umuwi ka kasi kailangan may gawin talaga? Opo. Kasi alam mo naman po sa advertising. Yun. Galing nun ah. Alam mo naman sa advertising, yun. Ano yun? Opo, kasi kapag po kasi dito, tawag dito pag kailangan po talagang gawin. Kasi kunyari may launching. May deadline, Kumbaga, opo, may deadline. Kayo pala yung mga unsung heroes, ano? Opo. Sige. Ganito, Mark, wag tayong mag-uusap na parang may iba kang choice. Diba? Kasi kung ito ang trabaho mo, there are only two options na pwede mangyari. Mag-resign ka o tanggapin ng pamilya mo na ito yung nature ng trabaho mo. Yun nga po ang inaano ko dun sa asawa ko. Gano'ng katagal na ba kayo mag-asawa? 2 years po. 2 years, okay. Nung simulat sa pool ba, Brad, eto na ang trabaho mo? Opo. Ganito na lang, total, teka lang. May balak ka ba at may kakayahan ka ba mag-resign? Kung sakasali mag-resign ka, kaya mo ba? Sabi ko po sa kanya, bigyan ako ng itong this year, 2014, tapos pagdating po ng 2015, maghahanap po ako dun sa malapit po sa amin. Ng ibang trabaho? Probinsya. Asan ba siya yung yung asawa mo naglalagi? Bulacan po. Bulacan, okay. Ganito, Mark, naiintindihan ko naman na pag parang di pamilya ka, maliban sa time sa kanila, may obligasyon ka na financial, Ilan ba anak mo? Isa pa lang po. Isa pa lang, okay. At may trabaho si Mrs.? Wala po. Okay. Sa bahay ikaw lang inaasahan. Pag ba siya nagagalit sa'yo at nagrereklamo siya na hindi ka na naman umuwi, nangako ka, anong ginagawa mo? Wala po. Lang. Tawag dito.
susuyuin lang pag nakauwi na ng bahay. Ganun. Sasabihin ko, gano'n nangyari. Pag sinusuyo mo siya, okay naman siya. Okay naman. Sabi po niya, tawag dito, sasabihin ko lang daw yung totoo na kung ano talaga yung problema. Kasi Baka wala namang problema talaga. Di ba kailangan mo lang mag-overtime? Kaya nga po kasi mag-OT ako ng ganong oras tapos sabihin ko ganon matatapos. Tapos magkakaroon ng problema. Hindi ko sinasabi sa kanya kasi nangako akong uwi. Yun naman pala. Di wala palang problema. Magiging honest ka lang sa kanya. Yung papansin ko parang unti-unting tawag dito. Sumusunod na lang siya sa minsan hindi na siya nagagalit. Pagkatanggap na niya. Parang naging tanggap na niya. Ngayon tanggap na niya. Ikaw naman nagrereklamo. Ano ka ba? Hindi po. Kaya takot lang po. Baka magbago po kasi. Brad, hindi. Baka nagmamature na lang siya. Magandang bagay na may takot ka, hang. Actually, masarap marinig na ikaw bilang lalaki, bilang magbago yung asawa. Di ba? Ano yan eh, matutuwa ang babae na malaman na yung mister ko, takot pala na na magbago ako, 'di ba? Importante pala sa kanya na mahal ko siya. At nakakatuwa marinig ito, Brad. Pero baka mamaya tanggap na niya. Ang importante lang rito, Mark, total lang hinihiling ng misis mo sa iyo, magsabi ka lang ng totoo. 'Di ba? Kumbaga maging transparent ka lang. Kung nangako ka na, bawa, alas 12 ng tanghali, nangako ka sa kanya, uuwi ako may alas 8, 'di ba? At alam mo na mai-extend yung trabaho mo, alas 6 pa lang, magsabi ka na, baka hindi ako matuloy. Kung ilan naman... Kaya nagagalit pa rin. Natural, normal yun. Pero sana, hindi ka nakauwi ka siguro after 2 days or 3 days, muawi ka na lang sa kanya. Di ba? Muawi ka na lang. Kung tutusin, kung titignan mo mabuti kung ano yung kinagagalit ng misis mo, simple lang naman, namimiss ka ng tao. At siguro naman, normal lang na mamiss ka niya. Ngayon, kung dumating yung pagkakataon na ikaw mismo nagtataka, bakit di na siya nagagalit? Di ba yun ang gusto mo? Di ba matanggap niya yung trabaho mo? Kung may regla ka ba? Bakit parang ikaw mahirap ka? Ko talaga naman. Hindi naman po. Hindi na po kinakatakot po. Makapagtagal. Ako natutuwa akong marinig na na natatakot ka na baka mamaya magbago siya. Sana lahat ng lalaki may takot na magbago yung asawa nila, di ba? Para hindi nila take it for granted. Di ba? Oo. Kasi... Isip po kasi pag nag-OT ako, parang may ibang babae dito. Normal yun. Normal yung selos. Ganyan sila. Yan, sobra. Ganyan sila. Bumawi ka na lang pag nakauwi ka. Mano man lang yung pag nakauwi ka tulungan mo siya maglaba, di ba? At sabihin mo sa kanya, sige, huwag ka na mag-ala. Tulungan ko sa gawa yung bahay. Ako maglalaba kayo, pagluluto kita. Pakilamay natin ang asawa mo. Ako naman po, pag-uwi ko naman po, ako naman po nagluluto sa amin. Siyempre, iba pa rin yung di ba? Yung pag nagkakwentong sila magkukumare. Kasi na magiging libangan ng asawa mo dahil wala ka doon, di ba? Yung mga tipong, yung asawa ko hindi nakauwi pero nung umuwi siya last week, grabe, bawing-bawi ako, ganon. Diba? Siya nagluto, bumawi siya. Ang bait ng asawa ko, nung gabi nga, kami. Nagkaroon ng storm sa kwarto namin. Ganon, parang naglapot ang mga kwan, ganon. Mga pawis, diba? Opo. So, bumawi ka na lang, Brad. Kasi wala ka naman, wag natin pag-usapan tong kwento mo na parang may iba kang choice na pwede kang mag-resign. May binubuhay ka eh. Diba kayong dalawa, kailangan magsakripisyo kayo. Kung namimiss ka niya, kailangan niyang tiisin muna yan. Ikaw, kailangan mong maghanap buhay. Tama, Mali? Tama po. So, yun. Wala naman palang choice. Pero, kailangan niya paliwanag mo na lang. Isip po ako. Ha? Iladalawang isip po ako. Apatin mo na para marami talaga. Dalawa lang. Hindi po kasi, gusto ko po kasi mag-abroad eh. Baka manghiram ang placement mo. Wala ko niyan, ha? Brad, ni 20, ala ko sa bulsa, Brad. Mag-abroad ka, kailan ka mag-abroad? Po, tawag dito. Mas kasi, pinag-iisipan ko po kasi mas lalong lumala kapag kayong nasa ibang bansa na. Di ba? Ganito, Mark, di ba kaya naman nagagalit yung asawa mo sa'yo kasi nangako kang uuwi at hindi natutupad? Opo. Diba? Kung ang usapan nyo siguro ay every 3 months ka bago umuwi at napag-usapan nyo yun at ng 3 months bago ka nakauwi ulit, malamang okay sa kanya yun kasi napag-usapan nyo. Pero kung nangako kang uwi ka na alas 8 ng Miyerkules, hindi ka nakauwi at nakauwi ka Sabado na, kung nagalit siya, normal yun. Kung nag-abroad ka, Brad, sira ulo na lang yung misis mo pag inasahan niya magbabalikan ka linggo-linggo mula abroad. Diba? Siyempre,
Hindi naman po siguro. Okay ganun. naman pala eh, di ba? Para sa inyong para sa inyong mag-anak naman yan. Nakakatuwa ka nga kasi, Mark, nakakatuwa ka kasi, Opo. iniisip mo yung yung welfare ng family mo, di ba? Ngayon nag-iisip ka mag-abroad kasi bottom line nito? Para may taguyod sila. Siguro kailangan mo lang ipaliwanag na maayos sa kanila yan. Kailangan mo lang ipaliwanag sa misis mo na ginagawa mo ito kasi gusto mo silang bigyan ng maayos na kinabukasan. At ang totoo niyan, yun naman ang pinangako mo sa kanya, di ba? Wala po ba magbabago sa akin pag ano? Ay, hindi ko makakasagot yan. Ako ba misis mo? So, Brad, maging tayo na lang muna pasamantala. Yun nga po pinag-iisipan ko eh. Kung magiging tayo. Pwede. Sorry, Brad. Kasal na ako, Brad. Eh. Ako din. Huli na ang lahat, bro. Sayang. Ay, ano kaya yun? Oo nga, no? Sige, tulog mo na lang yan, Brad. Ay, yun po. Brad, baka kailangan mo na talaga ng lambing pa, di ba? Mas matindi-tindi pang lambing sa iyong asawa. Paliwanag mo na lang. Kung makakapag-abroad ka, pumayag naman siya eh. Ano naman? Okay naman po siguro yun. Ano bang balak mong puntahang bansa? Kasi po sa mga plane team po kasi maano po sa Dubai. Sa Dubai? Opo. Sa Dubai ka pupunta? Opo. Sige, Brad, kung feeling mo kikita ka na mas malaki-laki dun, why not? Malaki po talaga. Kaso nga, matagal na po yun at tawag dito. Ayaw lang po niya. Matagal na po may opportunity. Ganito, okay. Mark, para maging fair tayo sa misis mo, ha? Okay, so, ganito yan. Natutuwa ako na sensitibo ka sa pagbabago ng pwedeng maramdaman ng misis mo. Natutuwa ako na inaalagaan mo yung impression ng misis mo, 'di ba, sa kung anong attention na ibibigay mo sa kanya, 'di ba? Hindi lahat ng sorry po pero hindi lahat ng lalaki kasing sensitive mo, tama, okay? Pero kung mag-a-abroad ka, pupunta ka ng Dubai o hindi, huwag natin pag-usapan. Kasi kayo ang mag-asawa. Kailangan kayong dalawa mag-usap. Wag tayo, Brad, baka maging tayo talaga eh. Diba? Oo, kung kahit sabi mo sa akin na Papa Jack, grabe, malaking kita ron. Malaki talagang kita ron, di ba? Pero ang tanong, dapat ba tayong dalawa nag-uusap? Matagal yun, hindi pa po kami hinakasal, pa lang po kami girlfriend, boyfriend. Mag-ano? Sabi ko po na pagdating na kasi ganito yung trabaho ko, malaki yung kita dyan sa ganyan. Ayun, ayaw po niya noon. Paliwanag mo na maayos. Mapapaliwanag mo naman yan. Paliwanag mo na maayos, di ba? Hindi naman siguro sayang po kasi yung opportunity. Di ba? Oo. Hindi naman masama siguro na i-try mo ulit na ipaliwanag sa kanya. Maintindihan niya, lalo ngayon, alam niyang may obligasyon kayong kailangan gampanan. Ilan taon na anak mo? Magwa 1 year pa lang po. Gawa, di ba? Paano pag nag-aaral, di ba? I'm sure kung may pagkakataon, daming gusto mag-abroad, walang pagkakataon. Kung may pagkakataon ka, why not? Ipaliwanag mo sa kanya yan. At yung bang tinitira niyang bahay, sa inyo na ba? Sa akin po. Sa'yo? Opo. Talaga? Baka may extra ka dyan, akin na lang. Maliit lang po yun. Okay lang, Brad, basta may extra ka. Wala po. Wala, ano ba yan? Doon pa sa taas namin. Diba? Kung nakahanda ba si Mrs., paglambing ka na sa kanya. I'm so happy, Mark, na ang gaan-gaan ang pinag-uusapan natin. Kasi it's been a while mula nung may nakausap ako lalaking ganito ka. Hindi po yata po kayo sumigaw ngayon. Hindi naman talaga ako sumisigaw. Kailan ba ako sumigaw? Kasi nakikinig kapag yung overtime ako dito. Wala, hindi ako sumisigaw. Mabait akong tao. I'm a soft-spoken individual. Wag kayong Hindi ako sumisigaw. Wag niyo kung pinipilit Huwag niyo pinagbibintangan na pag sa radyo sisigaw ako. Hindi tama yung ginagawa niyo sa akin. Inis ako, napapasigaw tuloy ako. Paangat na yung boses eh. Anong pangalan ni Mrs.? V po. Ano pa? V. Apo. Pangalan niya first letter lang? First letter lang po yun. Pangalan, bro? VIE. VIE ang pangalan niya? Apo. Wow. VIE. Ano pa? VIE po. V. Yun lang ang talagang pangalan niya, V? Apo. Okay. Ilan taon na si V? Kasi edad lang po kami.
Ano sagot sa tanong ko? 26. Yan, sagutin kasi na maayos. Sorry po. Ba't hindi kayo sumagot? Matagal na kayo. Opo, mga 4 po. 4 na ano? 4 na minuto? Pakibuo, bakit pinsan ko? Pasado ka buhay ninyo? Ha? Tapos pag ibintangan nyo, sumisigaw ako dito. Hindi totoo yan, ha? Alright, tayo na. Ginatan mo nung. Takdog tilabos, di ka rin. Tagkamal. Ang sabi ko, basta secret. I will never tell you like never. Si V, anong part ng Bulacan si V? Sa bandang ano po, tawag dito. Bandang kanto lang. Malolos. Malolos. Ang Malolos. Teka lang, sa Malolos, anong parte ng Malolos? Sa ano po, tawag dito. Parang bahay mo, hindi mo bayan alam. po. Maligaw ka, brother. Bayan. Okay. Bayan po kami. Sige, nakikinig ba si V sa programa natin? Tulog na po eh. Sige, kung nakikinig si V, I'm sure maraming chismosa sa lugar niyo, makakarating sa kanya to. Marami po. Mga 78 sila doon. Marami po yun, tabi-tabi po kasi yun. Di ba, makakarating sa kanya to. Anong pangalan ng anak mo? Ano po, Jane. Ha? Jane. Vane? Opo. Ano spelling ng Vane? Jane po, J-I-A-N-E. Anong Ain? Anong letter ang Ain? Jane. Jane po. Vince. Ha? Jane po, as in Jane. Jane. Opo. Ano ba ang misis mo? V. As in, anong first letter? Victory? Hindi po, G. G. As in, opo. Kaya ba ko Vin? Kala ko Vilma nga eh. As in, gold. Opo. Gold, India, elephant. Yes, ma'am. G. Yes, Oh, parang Tita G, ganon. opo. Oo, Tita G. Akala ko Tita V. Oh my God, ah. Hindi ko alam kung bingi ako, tanga ako eh. Sige na. Pinakaantabay si G. Mag-I love you ka na on air. Maglambing ka na, bro. May team song ba kayo? Meron po. Ano, 21 Guns? Hindi po. Ano? Dreaming of you. Hayop! Si Lina? Opo. Kasi nung nga po, dahil hindi na nga po kami kakasama ng matagal. Nananaginip na lang kayo. Umaginip lang to. Selena. Sige. Okay. Opo. Okay na po. Okay naman. Ikaw okay ka ba? Nakabahan ako. Ako din eh. At least dalawa na. It's a tie. Ganito po. Hello, me. Sana nakikinig ka ngayon. Koreano. Alam mo naman na mahal kita. Tapos, pangarap natin kay... remember so well. Ay, mali. Mali yung ato. Ching. Sorry po, sorry. Ang dami natin pangarap na gustong buuin. Tapos, yun, sana matupad natin lahat. At pangako naman sa hindi man ako ng babae dito. Trabaho lang ang ginagawa ko para sa atin. Yun, pag babawi na lang ako sa pag-uwi sa bahay. Yun po, yun lang po. Yung ano Brad, yung kailangan, alam mo, ang gusto ng mga girls, yung sinabi mo kasi, yan ay para sa inyong dalawa. At hindi masama yan ha. Pero minsan gusto rin marinig ng girls yung ikaw pa rin yung maganda sa paningin ko. Gusto nila. Mahal na mahal kita, di ba mula nung makita kita, first kita makita hanggang ngayon, di ba hindi na nagbago yung bulahin mo rin Brad. Yung iba niyan, binubola lang yung babae pag may gusto mangyari. Bulahin mo pa ka, di ba? Ganun po? O gustong gusto nila yan. Di ba kahit sabihin na nilang ayaw namang babola ng mga babae, gustong gusto nila pag binabola sila. Mahilig sa mga bola yan. Ipakita mo yung bola mo sa kanya. Padala mo ng picture. Wag Brad, wag.
O, game. Ano po? O. G. Kinakabahan po. Huwag kakabahan, Brad. Ano po? So, O, sige na. hello me. I love you. Mahal na mahal kita. Same to you. Mga ko lang, wala nang iba. Ikaw lang sa akin, nag-iisa. Kayong dalawa ni ni King. Sarang eh. Ba't may ganun kasi? I love you. Adik pala to eh. Yun po, kasi nakabanat ako. Sige lang, Brad. Oh. Pagkakataon mo to, loko. Pag napos mo na yan, wala na. Forever nang walang ganito. Bahala ka. Yun po kasi yun eh, ang tawag dito. Gaano mo siya kamahal yan? Ganyan, oh. Dali. Mahal na mahal. Sabihin mo sa kanya, oh. Ikaw lang mag-iisa. Tawag dito. I love you. Ikaw lang lahat. Yun po. Wala na? Wala na po. Sa anak mo? Ganon. Umuwi ka na maaga, anak. Huwag kang maglalakwatsa. Ganon. Ay, baby pa lang pala. Sorry. Yung mga Kapag sa anak namin, sana lumaki siya ng maayos. Gusto namin maging siya ng paglaki. maging? Yung gusto po namin na yung mga plano po namin sa kanya. Yung bata, walang karapatan magplano, gano'n. Hindi. Meron din. Ang Siguro kapanahan po namin, kung ano po yung gusto rin po ng anak namin. Na hindi matawag dito. Wala ka, kung Na ano sa tawag malayong dyan. marating. Tawagin mo lang, Brad, gano'n. Hello, gano'n. Ayun po. Alam pa naman po namin kaya namin. Alam mo namang ano? Alam po namin kaya naman po namin dalawa. Yeah. Nakakatuwa ka, ano? Palakihin yung anak namin. Salamat ako sa asawa ko. Napakagaling mag-alaga sa bahay. Sa anak namin. Wow. Malinis. O sa kanya, yan ang inaantay ko sabihin mo sa kanya, yung ma-appreciate mo yung efforts niya, di ba? Galing-galing po niya kasi. Oh, yan. Dali. Tawag dito. G. Hindi nga lang. Game, dali na. Huwag mo nang bigyan ng yung nga lang po. Dali. G. Galing-galing ako sa pag-alaga mo sa baby natin. Although makulit siya ngayon, nahihirapan ka masyado. Yan, normal naman sa bata yun. Alaman mo natin yung mga talagang bata ngayon eh. Masyadong makulit. Yun, sana huwag kang magtawang mag-alaga kay Jane sa amin. Salamat sa lahat. Sa
pagka-aruga. Yan po. Salamat sa lahat. Hello. Hello. Hello po. Hello, sino to? Yun po, yun lang po. Ang galing-galing niya mag-alaga, no? Opo. Dapat ang team song niya yung kantang Uwang. Alam mo yan, ah? Uwang. Alam mo yung kantang Uwang? Hindi po. Hindi mo alam yun? Ano ka ba? Hindi po. Ang dali-daling kanta. 1, 2, 3, go. Oh, ang galing. Galing mo. Galing mo guma. Ang corny, baka mawalan ako ng karir. Yoko na po. Ang sarap yung hod ko, di ba? Wala lang kaning baboy, tamtax na lang. Tsaka push pin na pa. Tsaka pa akong di uno. Ay, nako. Mark? Alam mo, if you're accurate na sa pagkakwento mo sa akin, kung eksakto ang kinikwento mo sa akin, which I suspect, eksakto naman, wala ka naman dinagdag para pumogi ka sa kwento mo. Apo. Then you are a very responsible partner to your wife, and, di ba? And a responsible father to your daughter. Congratulations. Ibig sabihin, Brad, swerte itong asawa mo na ganyan ka. Responsable ka. At swerte ka rin naman kasi magaling siya ka mag-alaga. Yung mga ganyang away, Brad, normal lang yan, yung mga away na ba't di ka dumating, di ba? Kasi kung titignan mo yung bottom line, ba't yung nagagalit? Kasi nga, namimiss ka lang, gusto ka lang makasama. Yun lang po yung nakatakot mo ba ako masanayin parati. Alin? Kaya kapag usapan niya, paliwanag mo sa kanya. Importante yun may communication. Di ba? Okay? Okay po. Tapos pag malaki na yung baby nyo, sali kayo sa bet on your baby, ha? Juday. Bet on your baby! Bet on your baby! Ang galing-galing ni baby! Ang galing-galing ni baby! Okay, mali kayo dun sa baby dome. Pasok. Naman daw kanina eh. Kambal yung contestant kanina. Ay, nako. O siya, sige, maraming salamat, ha? Opo. Sa iyong pagtawag. At good luck. Sana mapag-usapan nyo na maayos yung pag-abroad ninyo. Ano? Opo, sige po. Ayan, sige. Kung hindi nyo kayang pag-usapan, tayo na lang mag-usap dalawa. Malay mo lang, may patunguhan tayo. Ano, baka may future tayo together. Malay maging tayo, Brad. Okay lang po. Anong okay lang? Tsura na ito. Makikinig yung asawa ko, makulit. Salamat sa pagtawag, ha? Salamat din po. Bye-bye. Bye-bye. Ayan. Ay, nako. O, diba? Maraming babae na inggit, I'm sure, mga kaibigan, ha? Oo, diba? Madaming babaeng na inggit yung mga babaeng nagluluksa ngayon. Ganyan yung nakabuntis sa akin. Ganyan, hanggang bukas ganun siya. Hoy girls pag umiyak kayo ng ganyan sa harap ng boyfriend nyo at walang ginawa yung boyfriend nyo, huwag kayo magalit. Kasi na-amaze lang siya. Ang hirap gawin yan yung ganong iyak. Bakit may nilike kang picture ng iba? Yun lang pala problema. Diba? Nilike lang, kala mo nagtaksil ka na. Diba? Nilike lang, ganyan. Talaga kayo. Bakit mo nilike yung picture ng kaibigan mo? Ang sakit. Ang sakit. Oh, sis, ba't ka umiyak, sis? Nilike niya yung picture. Ganyan kayo. Talaga!
Kabati nga muna. Hay nako. Dito na namin magjowang kumakain ng friend. May dala ba sila para sa atin ngayon? Meron. Magjowa kayong dalawa kayo ha. Bebenta ko kayo ng Krispy Kreme. May Krispy Kreme ako dito, 6 na piraso. Tapos may nakikita ko 6 na tao ngayon doon. Pag walang natira dyan, ngud-ngud ko kayo dyan. Dito niyo akong 1 piraso. Okay, wala na. Meron pa. Yes. Mapapakain sa kanila yung mahal. Dito na makatikim yan. Mahal yan eh. Dati ang donut nilalako lang na nagbabike sa amin ngayon. Ano ba? Magkano kaya yung kahon doon sa binili mo? Kasi I'm sure may cost yung kahon, di ba? Pangit naman pag kinamay lang sa binigay. Tama, nakakahon nga naman. Itang katinang anat ko, wait lang po. Susuklay lang ako, okay. Okay, babati-bati muna ng inyong lingkod. Bago ko tumuli pa magwala at mga nandito sa booth ngayon. Hi po kay Chris Duran of Dammam, Saudi Arabia. Ingat palagi diyan from your loving wife, Tess Duran, and loving son, Chocoboy. Diba? Oo, mga kaibigan ha? Chocoboy, parang yung batok ng pinsan ko. Choco din ang itsura. Ko talaga. Nakita ko yung chokon-choko. Hi din po sa BFF ko na si Jesusa Duque. Yan. Ng Tarlac City, Banzula. Di ba ito yung sa Senki? Di ba? Pinhina ka dilima pala ko, di ba? Banjula! Bakit? Wala lang, binabati ka ni Papa Jack. Nang Parañaque City at kay... Ang kulot ko, sarap kong Ay, sarap kong bigyan ng dollars. Tin Kokoyoka, ba't ito pangalan nila na parang foreigner, ng pharmacy at kay Joanna Clarice Soriano ng Riyadh, Saudi Arabia from Tess. Hello po. Happy listening kay Alfredo Baisa Jr. Ayan. Anto? Amaye Baisa. Paglit ako kay mamang at papang ko at ilet-let maminaw sila karun sa South Korea. Ayan. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ingat sa pag-uwi, sabi ni Connie bukas. Ay, ingat sa pag-uwi bukas, sabi ni Connie. Sulat yan. Kabati lang, naka-outline pa. Kayo. Advance happy birthday sa ma'am ko, Eileen. Hello sa kapatid kong si Grace. Hello sa BD1A. UE, Manila. Ayan. Hello din kay Arnie Babes. Good luck sa exam. At hello kay Bebe Carbs. Pangit ng sulat. Pangit. Tanga lang. Pagrit po, ayan na sila Takahiro Matsuyama. Hayop, may Japan. Dapat pag binati ko to, Japan din. Mosh yun eh. Wasak ka ni. Iridology pa niya ha. Honda, Toyota, Suzuki, Kawasaki, Mitsubishi, Toyota, Nissan. Fukuda, TV namin yun. Mahal na mahal ni Mary Grace Porras Cotamora. Gracia Haleco Tears Cabanes, Ellen Rivera, July Jaylay Bajao. Happy birthday Dwight Del Mundo. Hi to Daislina Defuen, Karen Jane Ganete at Eliza Capa. Kanino galing to? Sa? Kay Bricks? Parang may hindi ka binabati ha. Happy listening sa mga Luno at mga Luna ng Tuason Street, San Jose, Navotas City. May ganun. Especially to Chichi at Chichi Bugan. Ganun. Happy birthday sa bayaw ko. Maitim bayaw mo. Richard Baisa from Maylin Ilumin. Patingin nga ako ng tsura ng bayaw. Kung madumi ba. Mahala, kita mo ng bayaw ko. Makita mo. Awkward tong bayaw ko eh. Kasi naman eh, walang kibo eh.
Pag kumibo yan, iwanan ko yan. Pabati ako dyan kay Erich, nasa MRBQC siya ngayon, nagbabantay. Nagbantay ni Baby Emmanuel at ano yung sulat to? Bibi? Anong Bibi? Reyna, galing kay Connie. Next time, pagpangit ito, pupunitin ko na lang ha. Hindi na kainin ko yung papel. Ganun. Rawr. Hello sa BD1C Broadcasting and Jorn, Alea, Bondok, Althea, Corinne Reyes, SB, and SA. It's not making sense, mga kaibigan, mga gantong babate. Mga sulat sulat dinosaur. Arian Cruz, Era, Magbanwa, Gian Escalarinal, si Budoy. Also to Sir Pascual, Winston, Insomo, Romel, Armenta, Aimee, Lynn, Bautista. I love you, Stephen from Laidley. Tapos pag mali nabasa mo, i-correct ka nila, di ba? Ang pangit ang sulat mo. Ang pangit, like, yuck! Like, mamaya na iba. Batian to ng batian? Pag sobrang dami ng babati, actually yung papel, yung tipong isang buong classroom ang dami, binabasa ko yan, mga 2:30 na madaling araw. Papa Jack, tawagan mo si Mahal para siya maging caller. Bungol, nandito siya, tawagan. Babati naman yung aming congressman, sabi dito. Uy, hello po. Sherwin Gatchalian. Hello po. Maligayang pakikinig po, yan. Habang nagluluksa talaga, sana ganyan ang mga lalaki. Ha? Nagluluksa? Yung sabi nito. Gusto mo turuan kita ng work ko sa internet, dollars ang payments? Bawa, para illegal yan ha. Ay, nako. Yung mga taga-Kalibo, Love Radio Kalibo Aklan, mga kaibigan, si Ben Balasador. Yan. Nakatutot daw sila, Bambi, Bamba, Doy Doy, Rabe, or Ben Balasador ng Love Radio Kalibo Aklan family. Hello po. Si Mama Kate ng Pillowcase Band ay nakasubaybay. Pagkita naman si Francis, hindi mapakali sa office, batiin mo daw siya. Please, Franz Boren. Yan. Miss ko na kayo sa Mama Kate. Hello and how are you? We miss you too. Pumunta ka na dito. Michael Pineda, happy birthday daw kay Teresa Cypress. Or Cypress, kung ano man yan. Maligayang pakikinig po. Pwede ba akong tumawag? Sabi dito, hindi pwede. Batiin ko lang ang diyan sa Share a Coke daw na sila Gorgeous Roan, dighay na si Alain, kay Nick na malaki ang bibig. Wawa, kung manlalait ka, huwag niyo pabasa sa akin ha. Jennifer na laging gutom. Lait ba to? Baka totoo to. Diba? Si Jomar na masipag ko na TL Barney naming may sakit. Team Gorgeous for the win. Purihin niyo ang mga sarili niyo no? Tsura nyo. Alright, I got more music coming your way. Mga kaibigan niyo, kung call my number, it's 8326171 or 1-810-100-5683. Hello po sa mga bisita ko ngayong gabi, maligayang pakikinig po at salamat sa pagdalaw sa aming himpilan. Alis na ako. Muna. Ano yung magandang kanta? Ano ba yung gusto ko ng ay alam ko na! Para sa lalaking nag-aalalang magtampo yung kanyang jowa.